Inilabas po ng Court of Appeals ang freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Effective immediately ang freeze order at may bisa ito ng 20 araw. Saksi, si Salima Refran. Sakop ng freeze order ang 10 bank account ni Pastor Quiboloy. Gayon din ang 7 real properties, 5 vehicles at 1 aircraft. Pati na ang 47 bank accounts ng Kingdom of Jesus Christ, 16 real properties nito at 16 motor vehicles. Damay rin sa freeze order ang mga account, property at sasakyang nakapangalan sa Suarasug Media Corporation na nagpapatakbo sa SMNI o Sunshine Media Network International, ang media arm ng Kingdom of Jesus Christ, pati na ang mga account at ari-arian ng Children's Joy Foundation na itinayo ng pastor. May freeze order din sa mga kapwa-akusado ni Quiboloy sa mga kasong sex trafficking, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika. Pati na sa mga kapwa-akusado niya sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse dito sa Pilipinas. Yung basehan po nung freeze order ay yung 2 sets ng kaso. Yung isang set ay nakabinbin po sa US, sa Amerika, at yung mga kaso po naman na nakabinbin dito ay yung qualified trafficking in persons as well as child abuse. At the end of this all, ang gusto kasi natin ay makita natin ang money trail dun sa mga illegal na ginagawa ng pastor. Ayon sa abogado ni Quiboloy at ng kanyang religious group, hindi muna ito magkukomento hanggat hindi pa nakukuha ang kopya ng freeze order. Sabi naman ng SMNI, nirerespeto nito ang desisyon pero maghahain ito ng motion sa CA para bawiin ang utos o hihingi ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Nagpasalamat si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa mga sumuporta at tumulong sa kanyang journey. Ang kanyang pagkapanalo naman nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang gymnast. Ating saksihan. Ang double gold Olympic victory ni Carlos Yulo. Inspirasyon ngayon para sa mga kabataang gymnast. Proud man kami as athletes ng gymnastics kay magaan na gin man recognition ng niya sport and as kami man nga athletes. Sang nagdaog si Kaloy, nas na-realize ginila nga pwede maglikin siya ang lalaki, pwede man siya nga i-break natin ang gender norms. Ultimate goal na kung ituring ni Carlos ang double gold medal na nakamit niya sa men's gymnastics ng 2024 Paris Olympics. Pero sabi niya sa panayam sa 24 oras, hindi pa tapos ang kanyang pagtahak sa mundo ng palakasan. Wala na po akong hinihiling iba pa ngayon. Sobrang grateful po ako kay Lord na narinig niya po at di niya po ako pinabayaan sa lahat ng mga challenges na binigay niya sa akin. Nag-grow ako. Hindi pa po ako magtitigil. Siyempre gusto ko pa po mag-Olympics sa 2028. Malaki ang pasasalamat ni Yulo sa iba't ibang sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang coach at sa iba pang tumulong sa kanyang training. We did our best sa lahat po ng aspeto sa training and nag-work hard po talaga kami. Marami kaming pinagtanungan ng mga coaches na strategy nila. Pati sa nobyang si Chloe. Naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. At pagdating sa mga gantimpalang alok sa kanya ng iba't ibang institusyon at establishmento, sabi ni Yulo, ako na pong bahala po. May team na rin naman po ako na mag-handle po dyan. Sa ngayon, focus muna si Yulo sa kanyang personal na buhay. Ipagdiriwang muna nila ang nakamit na tagumpay. Pero meron din siyang kailangan paghandaan sa susunod na sabak niya sa gymnastics. Mag-iiba na rin po kasi yung Code of Points next year. Ayun po yung pag-aaralan po namin and kailangan ko pong mag-adjust. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Tinawag na kasinungalingan ni dating Philippine Navy Chief Vice Admiral Robert M. Pedrad ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay M. Pedrad, wala siyang ibang pwedeng gawin kundi depensahan ang kanyang sarili, sabay giit na malinis ang kanyang konsyensya. Hindi raw niya alam ang motibo ni Trillanes sa paghahain ng reklamong plunder sa Department of Justice.
Humarap daw si Empedrad sa mga investigasyon ng Senado, Kamara at ng Commission on Appointments at naging consistent siya. Wala rin umunong nakitang anomalya ang mga mambabatas kaya nakumpirma ang kanyang pagkakatalaga bilang Navy Chief. Dagdag pa niya, hindi totoong sangkot siya sa umano'y anomalya dahil nagretiro na siya noong tinanggap ng Navy ang 2 barko. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.